Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Opo muna tayo. Thank you. Please be seated. Salamat po muli sa pagkakataon na tayo ay magkasama-sama at para sa pangalawang gabi po na ito ng revival meeting. At una sa lahat ay nais kong pasalamatan ang inyong pastor, kay Pastor Joey. Salamat sapagkat pinagkatiwalaan upang magbahagi ng kanyang salita, sa salita po ng Diyos dito sa inyo, and also to Ate Ellen at sa lahat ng mga bawat narito, lahat ng mga bawat members. I know that this is a preparation for your anniversary. Kaya congratulations po sa advance, congratulations na sa anibersaryo po ninyo. Sapagkat pagkatapos nito ay nagkakaroon po kayo ng mahabang selebrasyon. Kaya alam ko dito sineselebrate ang anniversary, 1 buwan eh. Kaya sabi ko, tunay na napakayaman ng Diyos dito sa lugar na ito at sa mga bawat miyembro dito sa Pasay. Amen? Kaya amin din pong isinasama ito sa aming panalangin. Kasi kung kayo ay magpa-41st anniversary, sa November, 41 na rin ho kami. Kaya talagang parang halos magkasunod lang kami talaga ni Kuya Joey. Sa edad, 1 taon lang ang pagitan. Sa anniversary ng simbahan, 1 taon din. O kaya talagang mga pinagtatagpo ng Panginoon. Buwan lang pala. O kaya, kumbaga doon sa lahat po tayo ay nagpapasalamat sapagkat the Lord truly has given us His grace. The work is growing. Pag kayo po ay nabanda ng San Fernando, ay dumalo lang po kayo o pumunta lamang po kayo sa aming simbahan at pumasyal po doon. Doon, ang sabi nila ay manyaman kini. Kaya marami pong mga masasarap na kainan doon dahil doon sa mga Kapampangan ay known para doon sa lahat ng mga yan eh. Well, ang iba ay nakapunta na at kung hindi pa yung iba ay daan lang po kayo at welcome kayo doon sa Bible Baptist Temple. And to all the Temple Family Churches ay nagpapasalamat sapagkat alam nyo ang simbahan na ito ay mayroong malaking impluensya not only in our church but even to the daughter churches ng Bible Baptist Temple. Kaya alam po ninyo, sabi nga, ang Bible Baptist Temple hindi magiging ganon kung hindi dahil merong ginamit ang Diyos na walang iba kung hindi ang inyong pastor. Maraming taon na rin po ang lumipas. Hanggang ngayon, hindi kami humihinto doon. Tuloy-tuloy lang. Nagpapatuloy lang kami sa aming ginagawa. Kaya mga kapatid, patuloy lamang po tayo sa ating ginagawa para sa Panginoon. Kasama ko pa rin po ang aking asawa, si Ma'am Juby, and then si Chen, at yung umawit po kanina dito ay isa doon sa mga full-time worker din ng church. And at the same time ay nag-aaral sa college ngayon. So nag-graduate sa Bible School ng 3 years. And then pagkatapos ngayon, pumapasok sa college. Kaya nung unang pasok niya sa eskwelahan, sabi ng mga kaklase niya, sabi niya, "Good afternoon, ma'am." Sabi ko, "Tinan mo, napagkamalang katuloy teacher." Akala siya yung teacher eh. Kaya sabi ko, mas maganda pala na yung mga doon sa college, bago sila pumunta, pag-aral mo lang sa Bible School. Para pag nag-college sila, hindi na sila masasama kung hindi sila ang mag-i-influence na doon sa mga klase nila. Bakit? Kasi mas matanda sila eh. O kaya ngayon, sabi ko, pag kayo ay napasama, mahina kayo. Kailangan dalhin ninyo yung mga classmate ninyo at yun din naman po ang ginagawa. At ngayong gabi, tayo po ay magsisimula na. Handa na po ba kayo? Okay? So tayo lahat ay magsitayo and let us open our Bible in the book of 1 Chronicles chapter 27,
1 Chronicles chapter 27, and we will begin reading from verse number 25 hanggang verse number 34 po tayo. At sanay naman po tayo na magpalitan sa pagbabasa. Tayo po ay magpapalitan sa pagbabasa ngayong gabi. Amen po ba? Amen. Okay, so sabi sa verse number 25, I will start, and over the king's treasures was Asmaveth, the son of Adiel, and over the storehouses in the fields, in the cities, and in the villages, and in the castles was Jehonathan, the son of Uzziah. Verse number 26. And over the vineyards was Shimei the Ramathite, over the increase of the vineyards, for the wine cellars was Sabdai the Shipmite. In verse 29, and over the herds that fed in Sharon was Shitrai the Sharonite, and over the herds that were in the valleys was Shaphat the son of Adlai. And over the flocks was Jasis the Hagarite, and all these were the rulers of the substance which was King David's. And Ahithophel was the king's counselor, and Hushai the Archite was the king's companion. Verse number 34. And after Ahithophel was Jehoiada the son of Benaiah, and Abiathar, and the general of the king's army was Joab. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi. Salamat muli sa pagkakataon na binigay po ninyo upang kami ay magsama-sama. And we thank you, Lord, for this church, Bible Baptist Church Pasay. Salamat po sa kanilang pastor at ganoon din sa kanyang pamilya, kay Ate Ellen, at sa lahat ng mga bawat miyembro na nagmamahal sa inyong gawain, Panginoon. Dalangin po namin na kami ay patnubayan po ninyo, linisin, patawarin niyo po sa lahat ng aming mga bawat pagkakasala, at gawin niyo po kami karapat-dapat, Panginoon, ng mga anak po ninyo na tutugon sa mga bawat panawagan po ninyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagpakumbaba na kami ay susunod sa inyong kalooban, at dalangin po namin ang inyong salita, ang siyang patuloy na gumawa. Puspusin kami ng inyong kapangyarihan at kayo po ang siyang maitaas, Panginoon. Sapagkat ang lahat na ito ay aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Thank you. You may be seated. Kakaupo na po tayo. Ang ating binasa, ito po ay list of officials from David's kingdom. At alam po ninyo, ito'y magtuturo sa atin ng kaalaman, lalong-lalo na sa larangan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. That if you will try to read, we have read the verses, medyo may hirap nga lang ng kaunti pagdating doon sa mga pangalan. Ano po? Sapagkat yung mga pangalan ay hindi gaanong pamilyar sa atin. Kaya alam po ninyo, subalit ang lahat ng mga bawat binanggit o mga pangalan na ito yung mga manggagawa doon sa kaharian ni Haring David or si King David. At nasa lahat ng mga ito, kung ating titignan at papansinin, hindi na natin binasa yung from verse 1 at saka hanggang doon sa verse 24 sapagkat nandoon yung mga sundalo ni King David na kung saan ito ay mga nakatalaga. At ang mga ating binasa, ito rin ay mga manggagawa sa loob ng kaharian. Okay? Na kung ating papansinin ang lahat ng mga ito, kung titingnan po natin that each person had the place of special service. Amen po ba? Kaya bawat isa dito ay merong natatanging lugar ng pinaglilingkuran. At hindi lamang po yun. Kung ating papansinin pa rin, each person was called by their name. Binanggit yung mga pangalan nila. Bawat isa ay tinawag sa kanilang mga pangalan.
At hindi lamang yan, kung hindi, bawat isa naglilingkod ng ayon doon sa kanilang kapasidad, ayon doon sa kanilang mga kakayahan. And you know what? Each person was placed where they were by the king, kung saan sila inilagay ng hari. Now, tingnan po ninyo mga kapatid, it is also the same with us. Alam naman natin na isang araw sa buhay natin, tayo ay nakaranas na maligtas. Tama po ba? At salamat doon sa buhay na yan at meron tayo. Well, ang sabi ng iba, ayoko na pinag-uusapan niya kasi matagal na, dapat iba na yung ano natin. Pero alam mo niyo, wala nang pinakamaganda pa na kung saan dapat pasimulan ng pag-usapan at laging alalahanin, eto yung nung tayo ay nakakilala sa Panginoon. Amen? Wala nang sasaya pa diyan. Tulad nga ng aking nasabi kagabi. Kaya nga, alam mo ninyo, sa tuwing tayo ay nagkakaroon ng ganitong pananambahan o pag-aaral ng salita ng Diyos, ito yung pagkakataon na kung saan sineselebrate natin yung salvation na kung saan meron po tayo. For we know that one day we came to know the Lord. At yun ang hindi natin makakalimutan. Tama mo ba? Yun ang karanasan na hindi natin makakalimutan. Bakit? Kasi ang sabi nga natin, ang kaligtasan, karanasan yan. Ibig sabihin, isang araw lahat tayo nakaranas na makakilala sa Panginoon. Ang tawag dyan, yung tinatawag na born again, yung kapanganakan. Tama mo ba? Naranasan nating maipanganak pisikal. Alam mo na inyo, taon-taon, sineselebrate natin yan. Tama ba? May mga pasayaw-sayaw pa na halimbawa, pag nandoon ka doon sa inaawitan ka o kinakantahan ka. Bakit? Kasi gusto nating masaya. Kaya nga ang sabi natin, happy birthday. Amen? Alam nga namang ibig sabihin pag birthday mo, malungkot. Ayaw natin ng ganun. Ang lahat ay gusto natin. Bakit? Kasi isang araw, alam natin na lahat tayo ay ipinanganak physical. Alam mo ninyo, sabi ko, wala nang sisigla pa nung ako ay nag-birthday itong nakaraang August 1. Kasi sabi ko, Lord, salamat at naabot ko yung 60 taon. Opo. Ako po ay senior citizen na at nagamit ko na yung ID ko. Pero hindi lang yun ang kasiyahan na kung saan meron ako Dahil sabi ko, Lord, salamat po kasi 60, certified na ako na senior citizen. At pagkatapos ngayon, ilang buwan na lang, magkakaapo na ako. Hindi lamang ang magsasabi na si Pastor Sako, sabi niya, it's me and born again. Aba, 2 buwan na lang ngayon, meron na rin kaming ganyan. Kaya nga yung asawa ko excited wala pa, bumibili na ng mga gamit. Sabi ko, parang hindi ka excited At hindi lamang yan. Sabi ko, nagantay tayo hanggang December na makakasal sila. And then after that, ngayon magkakaroon ng apo. Last June, ikinasal naman yung panganay ko. Ngayon, magkakaapo na rin kami sa kanya. Kaya talagang ang bilis makakahabol na kami. Kaya sabi ko sa kanila noon, ito lang ang gusto ko, pag kayo kinasal, bigyan nyo kami kagad ng apo. Masunurin naman sila. Kaya, yun ang ginawa nila. Magkakaroon na. Anong ibig sabihin yan? Bukod doon sa nakakilala at naligtas, ibig sabihin yan, tingnan nyo, sa isang araw sa buhay natin, nangyari ito But how much more when we came to know the Lord? How much more when we got saved? Kaya nga, tuwing tayo ay nananambahan, inaalala natin na isang araw nakakilala tayo sa Panginoon, nakaranas tayo na maligtas. At alam mo ninyo, hindi lamang yan. Pagkatapos tayong maligtas, di ba sabi ko gabi, nilagay tayo ng Panginoon sa church. God has put us in the church. Hindi lang na basta ganun.
Hindi lamang para maging excited tayo sa mga pangako ng Panginoon na isang araw dadalhin niya tayo sa langit, na isang araw tayo ay nababalik siya at kukunin ang bawat isa sa atin at nakikita natin yan. At sabi natin, nangyayari yung lahat ng mga yan. Pero alam mo ninyo, ang pinakamaganda doon ay nung tayo ay inilagay sa simbahan at tayo ay upang turuan at magkaroon ng kaalaman paano tayo maglingkod sa Kanya. Tama ho ba? Why? Because each and every one of us, God was the one who put us in the church. Inilagay tayo ng Panginoon. Inilagay tayo ng Diyos. At ang bawat isa ay binigyan niya ng kakayahan. Kaya nga sa church dito po natin, madidiscover yung kakayahan na meron tayo eh. Okay? God has given us gifts. Yung mga gift na yan, iba-iba. Tama ho ba? Kaya nga sa church, hindi lahat choir member eh. Dahil pag lahat ay choir member, sino naman ang makikinig? Eh mas lalong hindi naman po inilagay na lahat pastor. Eh di pastora na yung iba dito. Eh wala ho tayong ganun. Tama ho ba? You only have one pastor. Kuwapong pastor pa. Parang ayaw niyo po yata ang bagay mo na. No. Ibig sabihin yan, merong iba't ibang kakayahan na ibinigay ang Panginoon sa atin. That's why in Ephesians chapter 4, verse number 10, makikita natin yan. Tinuhon niyo dito. Sabi niya, verse 11 pala, chapter 4, verse 11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and handsome pastors, and ugly teachers, and teachers, and some pastors. Tignan niyo verse number 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, and to a perfect man, and to the measure of the stature of the fullness of Christ. Kaya nga mga kapatid, sa simbahan, tayo ay inilagay at meron tayong pastor, ang layunin upang isang araw, tayo ay maging ganap sa harapan ng Diyos. Tama ho ba? Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, huwag nating kalilimutan, lahat tayo ay merong kapasidad para gumawa at maglingkod at ang buhay natin, isuko natin sa Kanya. Hindi lang ang iba ang pwedeng gamitin ng Diyos, kahit din ho tayo pwedeng magamit ng Diyos. Okay? At hindi lamang ho yan, mga kapatid. Ang sabi pa ng 1 Corinthians chapter 12, verse number 7, sabi niya, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Let us always remember that we have the Spirit of God. Anong layunin po yan? Upang magkaroon ng kapakinabangan sa gawain po ng Panginoon. Amen? Upang magkaroon ng kapakinabangan. Kaya nga ang bawat isa sa atin, pag tayo ay naglingkod, pag tayo ay gumawa sa Kanya, alam mo ninyo, napakalaking pakinabang niya sa gawain ng Diyos. Hindi ho tayo narito para maghintay lang doon sa pagdating ng Panginoon. Amen? Oh, kaya nga alam mo ninyo sa amin merong mga membro na gano'n, laging excited pag pinag-usapan yung second coming ni Jesus Christ. Pag pinaluwa mo yan, sasabihin, ay alam mo, Brad, sabi niya, malapit na talagang dumating ang Panginoon. Sasabihin ko siya, pag nagsalita yan, akala mo parang bumababa ng Panginoong sa Kristo doon sa alapaap eh. Oh, kaya pag kinuwento niya yan, ganito nangyayari na yung mga ganyan. Oh, kaya nga sabi ko sa kanya, kaya dapat mag-attend ka sa church. O, kita mo? Excited sa second coming, pero hindi naman pumunta sa simbahan. Hindi naman dumadalo. Amen ba? Eh ngayon, sa awa po ng Diyos, nasa langit na ngayon yan. Oh. Sabi ko, excited ka sa pagdating ng Panginoon, pero anong ginagawa mo? Nasaan ka? Kinakailangan, ibig sabihin yan, ang bawat isa atin,
habang tayo ay naghihintay, meron tayong ginagawa para sa Panginoon. Okay? Hindi lamang yan. Tinanong niya, Ephesians chapter 4, verse number 16. Sabi niya, of whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every supplied according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Kaya nga, mga kapatid, yung mga kakayahan na ibigay para sa atin, ang layunin niyan ay para sa ikatatatag. Sa ikatatatag ng gawain ng Panginoon, at una sa lahat, ang kailangang maging matatag, walang iba kung hindi ang bawat isa. Amen po ba? Kaya habang tayo ay naghihintay, okay, huwag nating kalilimutan, para hindi lumungkot, para ang buhay natin ay maging mabunga. Anong kailangan natin? Kailangan nating maglingkod sa Diyos. Kaya nga kung minsan, ang pakiramdam mo, para bang sasabihin mo, hindi na ako nag-grow. Pero nagsabi ng ganyan eh. Si June, yung preacher mo sa, ano ngayon, hindi yung si June Kabiling, Sabi niya sa akin, Kuya, bayaw ko ho kasi yun eh. Sabi niya, Kuya, ang pakiramdam ko, parang hindi na ako nag-grow. Sabi ko, pakiramdam mo lang yan. Huwag kang bumasa sa pakiramdam. Tandaan mo, merong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Dumating ang pagkakataon, nagkaroon ng pribilehiyo upang siya ay maglingkod sa Diyos. Alam ho ninyo kung ano siya ngayon? Preacher siya ngayon. Sabi ko na, sabi mo noon, hindi ka nag-grow Ibig sabihin yan, bakit nagagamit ka ng Diyos ngayon? Bakit nakakatayo ka ngayon? Sabi ko, yun lang ang tingin mo sa sarili mo. Pero ang katunayan, merong ginagawa ang Diyos sa'yo. Okay? Merong ginagawa ang Diyos sa'yo. Alam mo ninyo, minsan, ganun lang pagiging pakiramdam mo sa katagalan. Okay? Yun ang magiging pakiramdam. Sabi ko, pag ganyan na ang nararamdaman mo sa sarili mo, it's now about time for you to serve God. Sapagkat ang kasiyahan mo, ang kaligayahan mo, ay yung ikaw ay maglingkod sa Diyos. Okay? Na, tinanhurin nyo mga kapatid. Pero hindi ho tayo doon. This is just an introduction for us tonight. Kung ating papansinin, ibinigay yung lahat ng mga pangalan dyan, pero meron isang natatanging pangalan na kung saan ito ay ang ating pag-aaralan ngayong gabi. At yan ay walang iba kung hindi doon sa verse number 28. Let's go back to verse number 28. Tingnan ho ninyo. Anong sabi po dito? Sabi niya, and over the olive trees and the sycamore trees that were in the low plains was Baal-Hanan, the Jederite. And over the cellars of oil was what? Sino ito? Si Joas. Okay? Itong si Joas. Si Joas po ito, hindi yung jowa mo ito. Amen? Kaya si Joas ito, hindi yung jowa mo ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ang pag-aaralan natin, si Joas. Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi niya, and over the cellars of oil was Joas. Ano ang trabaho ni Joas? Okay? Doon sa kingdom. Ang trabaho po niya, Joas is the keeper of oil. Joas is the keeper of the oil. Okay? So that is the title of our message tonight. He was the keeper of the oil. Kaya nga, kung ating titingnan, binanggit yung lahat ng mga pangalan dyan. Sabi niya, ang daming mga pangalan ang binanggit. Pero, alam po ninyo, isang natatanging gawain na makikita natin, walang iba kundi doon sa pangalan ni Joas. Na, tinanong ninyo, ito pa yung isang pangalan dyan ay binigay. Look at verse 29. And over the herds that fed in Sharon. Tino ha? Fed in Sharon was Shithrite. Anong sabi doon? Sharonite. Sabi ko, pambira, biblical din pala ito Yung trabaho nila doon sa pagkain, ang pangalan ay Sharon. Ang tawag sa kanila, Sharonite. Kaya, si Sharon dito pa sa Pasay. Kaya relevant talaga.
Alam mo ninyo yung mga Sharonite? Sa amin, mayroong mga ganyan pagkatapos ng kainan Yung mga, sabi niya, mag-Sharon na kayo. Kala ko noon, ano yung Sharon na yan? Sabi niya, anong ginagawa? Nababalot sila. Kasi, sabi niyang kanta, balutin mo. Di ba? Hindi nakuha pa ng iba Mamaya, ipapaliwanag ko yan. Sabi niya, balutin mo. Kaya pala ang tawag doon sa mga yan, Sharonite. Sabi ko, tama, sabi, biblical pala. Kaya noon pa pala, meron ng ganyan. Dito ba, meron hubang ganyan? Sa maraming may mga ganyan. Pagkatapos ng handaan hindi na makita yung iba. Bakit? Kasi may mga kanya-kanyang mga bitbitin na yung mga yan Now, tingnan ho ninyo mga kabred. Pero hindi ho tayo doon sa mga Sharonite. Alam ko maraming mga Sharonite dito. Pero hindi si Sharon ang pag-uusapan po natin. We will be talking about Joas. Amen? Now, Joas as the keeper of the oil. Let us move on to first point. Number 1, the duties of his job. Okay? Ito yung katungkulan niya sa kanyang trabaho. Ano ba ang katungkulan nitong si Joas? Ang sabi nga po natin, Joas is the keeper of the oil. He keeps the oil. Ang trabaho niya, ingatan ang langis. Alam mo ninyo, nung mga nakaraang panahon pa, at maging sa banal na kasulatan, alam mo ninyo, ang langis ito ay mahalaga. Hindi lamang maging sa panahon natin ngayon. Noon pa, merong halaga yung langis. Okay? Anong sabi dito sa Leviticus chapter 2 and verse number 1? Sabi niya, and when any will offer a meat offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour, and he shall pour oil upon it, and put frankincense thereon. Ito'y ginagamit para saan? Para sa pagluluto ng pagkain. Tama po ba? Hindi lamang sa pagluluto ng pagkain. And it is even used para parang lamp fuel. Para doon sa mga ilawan po nila. And oil also, it is used for medicine. It is also the same with us sa ating panahon ngayon. Tama ho ba? Yan yung mga paggabi na, yung mga senior, hindi na sila nangangamoy ng pabango. Sila ay nangangamoy ng ointment. Efficacent oil, di ba? Tapos, yung iba, Edhawa oil. O parang ano pa yata yan Maraming yan. Kaya alam mo, pag gabi na, nangangamoy ng ganyan, alam mo na yan, ang may kagagawan yan, mga senior. Kaya kapag yung mga yan, kasama mo sa sasakyan, halimbawa, kulob yung yan at naka-aircon yan, at pag nangamoy na ganyan, alam mo na kung sino yung mga yan. Ibig sabihin yan, pampaalis ng hilo, di ba? Alam mo ninyo, noon pa, mahalaga na yan. And even up to now, oil is so important. It is used for cooking and even in cosmetics. Now, look at this. You know, oil is also a symbol. Oil, it represents the Holy Spirit. Ang langis ay nagre-representa ng banal na spirito ng Diyos. You know, we need some saints of God who will be keepers of the oil in our day. Look at your Bible in Ephesians chapter 5, verse number 18. Ano sabi po dyan? And be not drunk with wine, wherein is excess, but be what? But be filled with the Spirit of God, or but filled with the Spirit. In Galatians chapter 5, verse number 22, sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Pakinggan ho ninyo mga kapatid. Babalik ko po, nung tayo ay maligtas,
tayo ay tinatakan ng banal na Espiritu ng pangako ng Panginoon. Amen po ba? At ang laging nais ng Panginoon sa atin ay mapuspos tayo ng Kanyang banal na Espiritu. Okay? Maging filled tayo ng Spirit ng Diyos. So, ang ibig sabihin, ang bawat isa, kung titinunod niyo sa banal na kasulatan, na yung mga, nung unang panahon, na yung mga apostol, habang sila ay naghihintay doon sa pangako ng Diyos, if you will try to look at Acts chapter 1 and verse number 8, alam mo ninyo, ang sabi po ng banal na kasulatan doon, sabi niya, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Alam po ninyo, yung panahon na yan, yung mga apostol, because of persecution, they were in the upper room. Anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila doon, sila ay nananalangin at merong takot doon sa kanila. Okay? Merong takot. Bakit? Dahil ang Panginoong Kristo ay kinuha na doon sa kanila eh. Tama ho ba? Pero alam ho ninyo, ang mga apostol ng Panginoon, and while they were there, they are waiting for God's promise. And what is that? That is the empowering of the Holy Spirit in the lives. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, sina Pedro at yung mga iba pa, yung oras na yan, sila ay natatakot. At nung sila ay na-empower ng Espiritu ng Diyos, anong kanilang ginawa? Sila ay naging patotoo para sa ating Panginoon Diyos. Okay? They were empowered by God's Spirit. Kasi ninunin nyo, ang bawat isa atin, tulad nga ng aking nasabi kagabi, hindi natin magagawa kung hindi lamang sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen ho ba? Kaya nga ang bawat isa, ano kailangan? Ang kinakailangan, tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Ang bawat isa atin, tayo ang siyang mangangalaga niyan. Okay? Tandaan ho natin, ang bawat isa atin, ang Espiritu ng Diyos, ito ay hindi na mawawala sa atin. Tinatakan tayo at meron tayong pangako ng Diyos. At alam mo ninyo, ang bawat isa o bawat mga anak ng Diyos ay nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Pero hindi sa lahat ng panahon tayo ay puspos ng banal na Espiritu. Are you listening? Kaya nga ang bawal sa atin, ito yung babantayan po natin. Ito yung hindi natin dapat pababayaan. Ito yung kinakailangan, dapat maging malakas ang bawat isa atin. And that is the reason why we are here and we have the Word of God and we have the opportunity para tayo ay manalangin. Bakit? Upang tayo ay manatiling malakas. Upang tayo ay manatili na nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? And always remember that our duty is to keep the oil. Our duty is to keep the oil. Kaya nga po, mga kapatid, that is exactly the duties of his job. At yan ang trabaho ni Joas. Ang trabaho ni Joas ay kanyang ingatan yung langis. Okay? Hindi lamang po yan. Kung hindi, anong sabi po doon? The duties of his job is not only to keep the oil, but also to stay in place. Manatili sa lugar. Look at 1 Corinthians chapter 4 and verse number 2. Ano sabi po dyan? Moreover, it is required in stewards that a man be found what? Faithful. Ibig sabihin yan, ang bawat isa, ang trabaho po natin, manatili doon sa lugar na kung saan tayo ay inilagay ng Panginoon. Amen? God has put you in the church. Ang ibig sabihin niyan, kung ikaw man ay nakakilala sa Kanya at sa maraming taon, kailangan ang bawat isa ay matagpuan ng Diyos na nandoon pa rin tayo at tayo ay nagpapatuloy sa Kanya. Bakit? Sapagkat tayo ay mga katiwala po ng Diyos. Tama po ba? At bilang katiwala ay matagpuan tayong tapat. Oh, ano ba ang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Marami.
binigyan tayo ng kakayahan, at kung ano man ang meron tayo, they were entrusted to us by God. You know, we are stewards not only of our money, but we are stewards even of our talents. We are stewards even of our time. Tayo ay katiwala ng Panginoon. At maging dito sa katawan na ito, tayo ay katiwala ng Diyos. Ang lahat ng yan, bilang kanyang pinagkatiwala, ang bawat isa, kinakailangan dapat ang lahat ng yan ay ating ipinapagamit sa ating Panginoon Diyos. Amen? Bakit? Kasi yun po ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Yun ang inaasahan ng Diyos sa atin. Kung ang tao ay naghahanap para sa kapwa niya na tao na maging tapat, kung halimbawang nagtatrabaho man sa kanya, alam mo ninyo, ganoon din po ang Diyos. Ang Diyos ay naghahanap ng isang matapat na mananampalataya na kahit anuman ang mangyari, nandiyan pa rin siya. Are you listening? Okay? So, ibig sabihin yan, we need to stay in our place. So, itong si Joas, ang kanyang trabaho, ingatan ng langis, manatili sa lugar, at hindi lamang ho yan. Ang sabi po niya, it is to watch for the intruders. Bantayan niya sapagkat mayroong pwedeng pumasok o pwedeng manghimasok niyan. In 1 Corinthians chapter 16, in verse number 13, the Bible says, "Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men." Mga kapatid, alam mo ninyo, kinakailangan dapat bantayan natin sapagkat merong pwede na kung saan ang power ng Diyos na yan, ito ay pwedeng mawawala. Ibig sabihin, pwedeng manghina sa atin. Sabi nga, ang Spirit ng Diyos hindi na mawawala sa atin. Oh, anong pwedeng mawala? Yung kapangyarihan nito sa atin. Amen? Kaya kanina, binasa natin yung doon sa 1 John chapter 2. Ano sabi po doon? Sabi niya, doon sa chapter 2, verse number 15, "Love not the world, neither the things that are in the world." Okay? Ano sabi po niyan? Sabi niya, "If any man love the world, the love of the Father is not in him." Look at verse number 16. Sabi niyan, "For all that is in the world," what is that? "The lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world." Tandaan ho ninyo, kahit ligtas na tayo, huwag niyong kalilimutan, nandito pa rin tayo dito sa mundong ito. Hindi pa tayo inalis dito. Okay? Nandito pa tayo. Oh. Ibig sabihin yan, ang mundong ito, ang siyang po pwede pang mang-impluwensya sa atin. Ang mundong ito ang pwedeng magdadala sa atin upang tayo ay manghina, manglupaypay, mawalan ng kapangyarihan ang banal na Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, anong sabi diyan? Sabi niya, "The lust of the flesh, the lust of the lust of the eyes, and the pride of life. And it is not of the Father." Look at verse number 16. "For all that is in the world," in verse number 17, "and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever." Amen? Ito yung mundo. Kaya sabi niya, ang mundo, ito ay pwedeng mangi-influence sa atin. Ito ang pwedeng magi-intrude sa buhay natin para malayo tayo sa Panginoon. Okay? Kaya nga sabi ko noon, at ang lagi binabantayan ko ngayon yung mga bawat young people, sabi ko sa mga bawat kabataan, mag-ingat kayo. Sapagkat, alam nyo, para ma-impluensyahan ka ngayon, hindi na kinakailangan mo nang pumunta ka sa eskwelahan. Noon, para ma-impluensyahan ka, pag ikaw nag-aral ka na, pumunta sa eskwelahan, mai-impluensyahan ka ng mga kaklase mo, yung mga makikilala mo. Pero ngayon sabi ko, hindi mo na kailangan ngayon yan. Kahit nasa bahay ka, pwede kang ma-impluensyahan. Are you listening? Totoo ho yan. Bakit? Makikita mo na lang yan doon sa mga bawat kabataan ngayon eh. Yung mga, ang liit pa lang nila.
Sabi ko doon sa amin, naniniwala ko hindi lang sa amin, kahit na ho sa inyo. Yung mga bata, hindi pa tumungtong ng grade 1 yan o kinderman. Ang galing ng magsalita ng English. Kaya nga kung minsan, hindi na mapagalitan ng magulang eh. Bakit? Paano nila i-Englishin yung mga anak nila? Sasabihin na, alika nga dito. Mapalo pa kita. Alam niyo, marami na mga ganun eh. Okay? Ibig sabihin yan, impluensyado na sila. Kaya nga sabi ko, ano na kaya ang magiging bunga ng mga kabataan na kung saan nagsimula pa ito nung pandemya? Actually, hindi, bago pa yan eh. Pero mas lalo na ngayon. Okay? Impluensyado na ng social media. Tama po ba? Hindi lang yung mga bata, kahit na yung mga may edad. Hindi ko na sinasabing matatanda, kahit na yung may edad. Yung binang ko dati, hindi man marunong mag-Facebook yan. Magmula nung pandemic, ang galing na ngayon. Mas updated pa siya. Mas updated pa siya sa anak niya. 85 years old. Mag-86 yung binang ko. Araw-araw may kausap sa messenger. Saan ka? Pati yung mga kamag-anak niya na nasa malalayo, natatawagan niya. Samantalang noon, hindi niya alam yan. Ibig sabihin yan, mula bata hanggang doon sa may edad, tinanuhunin niyo ang impluensya ng mundo sa atin. Nakikinig ho ba kayo? Let us be watchful. Ano sabi ng Revelations 3 verse number 2? Let us be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Mga kapatid, tandaan ho natin, kung hindi natin babantayan, kung hindi natin iingatan, isang araw baka malayo na tayo sa Panginoon. That's why I'm always telling, lalong-lalo yung mga young people, sabi ko sa kanila, maging matapat kayo sa Diyos. Yung mga nakasabayan ko, ang sabi ko po doon sa kanila, pakinggan ninyo, pag yung mga anak natin na wala pa sa atin, hindi ko na lang kung ano mangyayari. Kinakailangan dapat madala natin sila. Kinakailangan dapat ma-impluensyahan natin sila. That's why I really thank the Lord dahil sa inyong pastor. Kasi ito yan, nagkakaroon kayo ng family conference every year. Alam mo ninyo, nagkakaroon din kami ng family gathering. Meron kaming family month. Bakit? Kasi dito ko narinig yung pagpapahalaga doon sa pamilya. Yun doon sa mga anak. Kahit na din yung mga anak namin, ganun eh. Natuto kong bantayan yung mga anak ko. Dahil sa turo mo, Kuya Joey. At salamat na sabi ko sapagkat yung mga anak ko, nagkakaroon sila meron silang pamilya, nagtatayo sila, nagsisimula sila. Sabi ko, that will be a good start for them. Salamat sapagkat merong salitahan ng Diyos. Tama ho ba? Salamat merong mga mali noon na naitama natin galing salitahan ng Diyos. Laging nagsisimula sa atin ang pagbabago. Sabi ko, kung ang susundin ko, yung ginawa ng tatay ko sa akin, magagalit ako sa kanya. Isipin mo, college na ako, magkatabi kami ng tatay ko, hindi kami nag-uusap. Sabi ko, I will never do that sa aking mga anak. Kaya yung mga anak ko ngayon, kahit na malalaki sila, niyayakap ko pa rin yung mga yun. Lumaki sila sa amin. Saan ko natutuhan yan? Saan namin binago? Amen? Merong pagkakataon para mabago at iyan ay magsisimula sa atin. Now they have their own family. Yung makita mo lang pala sila na nagsisimula sila, alam nila ang prinsipyo ng salita ng Diyos, doon lang panalo ka na, hindi mo kailangan ng maraming kayamanan, ibibigay ng Diyos sa kanila. Ang kayamanan mo ay yung sila ay natuto sa salita ng Diyos. And that is what I am teaching doon sa mga bawat kabataan ngayon. Because of what I have seen in the Word of God. Natakot ako nung makita ko doon sa Book of Joshua, nang sabi doon, na nung sila ay lumabas doon sa Egypt, ito yung mga ito, itinuro lahat sa kanila ang salita ng Diyos. Pero anong nangyari? Sabi niya, and there was a generation who does not know God.
nagkaroon ng henerasyon na hindi nila kilala ang Panginoon. Sabi ko, nakakatakot ito. Anong ibig sabihin niya? Nagkaroon ng henerasyon. For you to take one generation, it takes 25 to 30 years to have one generation. Ibig sabihin, matagal na kung saan panahon, meron silang mga nakaligtaan. Di ba sabi po ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord? Narinig nila mismo yan mula kay Joshua. Pero anong ginawa nila? At nagkaroon pa rin ng henerasyon na ganoon. Anong ibig sabihin? Hindi nila ginawa kung ano yung tama, hindi sila nanatili, hindi nila binantayan. Kaya dumating ang oras at panahon na kung saan, kahit na yung mga anak nila nawala sa kanila. Alam mo yun, nung nabasa ko yun, sabi ko, parang kinabahan ako . Natakot ako. Bakit? Kasi, sabi ko, nagpastor ako 1994. Alam mo ninyo, nahalata ko lang, 2 December na kapag nagde-dedicate ako ng mga bata, yung mga dinededicate ko, ang mga nagde-dedicate, yung mga idinedicate ko nung bata pa sila. Sila na ang nagde-dedicate ng mga anak nila ngayon. Sabi ko, nakakahalata na ako, para yatang tumatanda na ako . At doon ko nahalata na 30 years na rin pala ako nagpapastor. Ngayon, 31 years na ho. 31 years. So, ibig sabihin, nakakaisang henerasyon ka na. Kaya ibig sabihin pala, kaya pala ganun. Tapos, nung nagkasal ako nung nakaraan, tinanong ko yung tatay, sabi ko, ilang taon na po kayo? Ay, sabi niya, 54 pa lang po ako. Sabi ko, matanda pa ako sa kanya. Yung mga ikinakasal ko ngayon, yung magulang nila, mas matanda pa ako sa kanila. Dati, mas matanda yung mga magulang nila kaysa sa akin. Okay? Now, you listen to this. Ibig sabihin yan, nakakaisang generation na kami. And we don't want to lose this generation. Amen? Kinakailangan dapat bantayan. Kaya itong mga nakaraang buwan, sabi ko kay Preacher Kenneth, Ken, ipunin mo yung lahat ng mga young couples natin. Alam mo niyo, yung mga young couples na yan, nagsisimula, nung binilang namin, sila po ay nasa 50 young couples. Eh di kung bawat isa, 100 day yung mga yan. Kaya sabi ko sa kanila, kayo mga young couples kayo, noon kasama namin yung mga magulang ninyo, kayo mga maliliit pa lang. Kaya sabi sa kanila, nagawa na natin ito. Sa tingin nyo, hindi natin magagawa yung mga susunod pa. Lalong-lalo na yung gagawin natin dyan sa may bandang likuran. Nagpapatayo kami ng building doon . That's why I am telling them. Anong ibig sabihin? Because we don't want to lose them. Amen? Ayaw naming mawala, mga kapatid. Ibig sabihin, sino mag-iingat niyan? Walang iba kung hindi ang bawat isa. Kaya ang sabi sa kanila, ingatan ninyo, nagpapasimula kayo. Ito ay magandang pasimula sa atin. Ang gagawin lamang natin, ingatan natin at magpatuloy tayo. Kung nagawa noon, magagawa ngayon. Kaya yung sinasabing, kaya o kayang-kaya? Ngayon pa ba natin sasabihin hindi natin kaya? Kaya natin. Sinabi mo . Kapag merong nagtuturo, merong di natututo. May natututo. Hindi naman natutulog. Amen? Natuto po kami. Salamat sa inyo. Salamat sa inyong pastor. Nagsimula, ang ganda. Hindi kami dati ganoon, pero ngayon, salamat sa Diyos, natuto kami. Amen? Not only us, but even the churches that came from Bible Baptist Temple. Ibig sabihin, sunod-sunod na yung mga yan. That's why I am telling all the members sa mga magulang, hindi lamang dapat ang magulang ang faithful sa Panginoon. Dapat kahit na yung mga anak, hindi lamang yung mga anak, kinakailangan dapat pati yung mga apo. Meron na tayong maihalimbawa ngayon. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo kami.
hindi lamang ako, dapat pati yung mga anak, kailangan pati yung mga apo. Isabay ho natin sila. Huwag tayong hihinto. Tama? Huwag nating hahayaan yung ningas ng apoy sa atin. Huwag nating hahayaan na ito ay manlamig. Okay? Kinakailangan dapat magpatuloy ito, hindi lamang sa atin, kung hindi sa ating mga anak, at maging hanggang mga bawat susunod pa, at sa mga bawat na susunod na henerasyon pa. Iba na ho ang panahon natin ngayon, mga kapatid. Andyan po ho ba kayo? Iba na ang panahon natin ngayon. Sabi nga, we are living in the last days. And that is the only reason why we, each and every one of us, makita natin ang katungkulan po natin ito at huwag nating pababayaan. We are keepers of the oil. Amen. Tayo ay taga-ingat ng langis. Okay? Tinanong niyo. Pangalawa, ano yung una? The duties of his job. The second one is the disadvantages of his job. The disadvantages of his job. Huwag ho kayo magalala. Hindi ho tayo magtatagal. Mga 11 o'clock tapos na ho tayo. Kasi sabi nila, bakit ang dali na magpag-preach ni Pastor? Alam mo ninyo, pinag-preach lang ako dito. Pag ako'y nag-preach ng mahaba dito, magagalit kayo. Pero pag ang pastor nyo, hindi kayo magagalit, siyempre, di ba? Oh. Bakit? May naimbitahan lang dito, baka hindi na ako papag-preachan uli. Okay, balikan po natin. Ano sabi po niyan? The disadvantages of his job. Ang di kagandahan sa kanyang trabaho. Tinanong niyo. The work of Joash, kung titignan po natin, it was unnoticed. Okay? Hindi ito pansinin, mga kapatid. Look at Proverbs chapter 15 and verse number 3. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Alam po ninyo, ang trabaho nitong si Joash, hindi pansinin ito. Hindi pansin ng tao. Bakit? Kasi yung kanyang trabaho, nandoon siya sa loob ng, doon sa loob ng bodega. Doon sa loob ng kamanig. Okay? Doon siya inilagay. Oh. Tinanong ninyo, hindi pansinin, hindi nakikita ng mga tao. At nandoon lang siya, doon sa lugar na yon. Pero alam mo ninyo, kahit papaano man lang, kung siya ay nandoon, ang naglagay sa kanya doon ay walang iba kundi ang hari. Amen? Listen to this. Sa ating gawain sa Panginoon, hindi ka man napapansin. Pero huwag mong kalilimutan, ang Diyos, napapansin ka niya. Tandaan ho natin, ang ating ginagawa at paglilingkod, hindi tayo upang magpapansin sa tao, kundi upang tayo ay magpapansin sa Diyos. Minsan kasi kapag meron tayong ginawa, kapag hindi ka napasalamatan, tama ho ba? Para bang tinatabangan ka na eh. Parang gusto mo nang huminto. Sabihin mo, bira, ginawa ko lahat. Hindi man sinabi na pastor na, ay, galing mo, salamat. Hindi man tinapik yung balikat ko ba? Alam mo rin yung, hindi baling, hindi makita ng pastor. Hindi man makita ng katabi mo. Pero alam mo, nakikita yan ng Diyos. Ang paglilingkod, hindi lang ho pag-awit sa choir. Amen? Ang paglilingkod, wala ka man sa choir, pero meron kang ginagawa sa Panginoon, ang Diyos, kita niya yan. Are you listening? And always remember that we are not serving man, but we are serving God. Tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Ang Diyos ang nakakakita ng lahat ng ating mga bawat ginagawa. Amen? You know, the work of Joash, it was unnoticed. Pero wag natin kalilimutan, mga kapatid, unnoticed man yan, pero ang Diyos nakikita niya at siya ang magre-reward doon sa lahat ng kung saan ito ay ating ginagawa sa Panginoon. Ano ang kinakailangan? The only thing that we need to do is what? It is just to keep the oil. Amen? Ingatan natin yung langis. Hindi lamang pansinin. Kung hindi, anong sabi po dyan? It was also uncomfortable.
hindi kaginhawaan. Bakit? Nasa loob nga ng bodega na napakainit doon siguro. Wala pang mga aircon noon, di ba? Ngayon nandito na tayo sa simbahan, naka-air condition na. Yung iba, nagre-reklamo pa. Sabi niya, sobrang lamig naman. Nung mainit, ang init naman. Sabi niya naman, ngayon malamig, sobrang lamig naman. Sabi ko nga sa amin sabi ko, hindi baling magreklamo na kayong malamig. Bakit? Kesa doon sa magreklamo kayong mainit. Bakit? Naka-air condition tayo Alam mo ninyo, sa biyaya ng Panginoon, sa maraming taon, nagawa na rin namin yan. Na-challenge kami dahil sa gawain at ministry po ninyo. Kaya nga yung mga membro ngayon nagre-reklamo, pag malamig, sabi ko, magreklamo kayo. Hindi ba rin nang magreklamo kayo malamig, wag lang yung mainit. Bakit? Kasi nakakita ka ng nakaano nga tayo, tapos nainitan ka pa. Kaya noon, ang reklamo nga nila, mainit, ngayon ay malamig na. Kaya nga minsan, di maintindihan ang tao di ba? Pag mainit, nagre-reklamo. Pag malamig, noon, sabi ko doon sa kanila, yung upuan natin, pag sumandal ka, pag sabay-sabay kayo sumandal, babaligtad kayo lahat Bakit? Mga kahoy lang yung mga upuan namin noon ngayon, kaganda na ng mga upuan. Pag ikaw, nasandal ka pa, ay sasabihin ko sa'yo, makakatulog ka. Bakit? Pareho tayo ng upuan Sabi ni Pastor Saro, gusto mo ba ng upuan? Oo. Saan? Yung merong, merong sinihan na nagsara. Sabi ko, magkano? Di binili namin, 300 yata sa inyo, 300 sa amin yung piraso. Kaya, pareho tayo ng upuan. Kaya kapag dyan, malamig na at nasandal ka, sabihin ko sa'yo, aantukin ka talaga. Bakit? Kasi parang nakaunang ka Kaya wag ho kayong sumandal at wag niyong ihilig yung mga leeg niyo dyan. Sigurado ko, habang nagpipreach si pastor, makakatulog ka. Kaya sabi ko sa amin, hindi bawal matulog dito. Basta, wag ka lang maghihilik. Bakit? Kasi baka magising yung katabi mo Kuha ko lang kay Pastor Boots. Alam mo ninyo, mga kapatid, this is God's blessing. Amen? Alam mo ninyo, yung trabaho niya, uncomfortable place. Pero, ano kanyang ginagawa? Ano kanyang gawain? His work is just to keep the oil. Amen? May mga uncomfortable places do sa gawain sa ministry. Pero pakinggan ho ninyo, mga kapatid, ang trabaho natin, ingatan po natin yung langis. Hindi lamang yan, but also it was a lonely place. Ito ay isang malungkot na lugar. Isipin mo, madilim na, mainit pa, at pagkatapos, nandoon ka doon sa loob na yon, ang ginagawa mo para bantayan yung langis. Pero alam mo ninyo, anong gawain? Ang gawain natin ay bantayan ang langis. Amen? Our job is just to keep the oil. Look at this. Not only it was a lonely place, but also it is an appreciated work. Hindi na-appreciate. Alam mo ninyo, mga kapatid, others have mocked Joas, and people will not always understand you, but serve the Lord and Him first, and He will pour out the blessing on you. Mga kapatid, alam mo ninyo, hindi na-appreciate yan. Pakinggan ninyo. Don't you know that even our loved ones, sometimes they don't appreciate it? Kung nung hindi pa tayo Kristiyano, pag gumagawa ka ng ganito, wala lang doon sa kanila. Hindi ka pinapakialaman. Pero ngayon naging Kristiyano ka at naglingkod ka at naging faithful ka sa Panginoon, at saka naman ginagawa nila ngayon ito. Pine-persecute ka. You know what? When I came to know the Lord and I got saved, na ako'y nagsuko ng buhay sa Panginoon, alam niyo, kung merong unang-unang hindi naka-appreciate niyan, walang iba kundi ang aking pamilya. When I got saved,
During the college days po namin, ako'y nakakilala sa Panginoon. And then pagkatapos nagsuko ako ng buhay, galit na galit yung tatay ko. That was way back 1984. Kasi 85, nagsuko ng buhay, nag-aral ako sa Bible school. Ayaw ng tatay ko yan. Ako yung panganay doon sa amin. Bilang panganay, galit na galit siya. Sabi niya, kung gusto niyang gawin yan, bahala siya sa buhay niya, hindi ko siya susuportahan. Ganun naman ho eh. Siyempre, bakit sinasabi nila yan at hindi nila na-appreciate yan? Kasi hindi pa naman lubos na mananampalataya. Ang sabi lang ay tinanggap na raw niya si Jesus Christ. At relihiyosong tao. Alam mo niyo, that time, nung ako'y papasok na doon sa Bible school noon, yung week before, sabi niya, narinig ko, sige, kung gusto niya pumasok sa Bible school, bahala siya. Pero hindi ko siya susuportahan. Sabi ko, amen, praise the Lord. Pumapayag na yung tatay ko, hindi nga lang niya ako susuportahan sa Bible school. Answered prayer. Nung papasok na ako, sabi ko, tay, penging pamasahe. Nung unang linggo na ako'y humingi sa kanya, binigyan ako ng tatay ko. Sabi ko, tuwan-tuwa ako, para bang okay na yata. Pagdating ng susunod na linggo, hingi ako sa kanya, hindi na ako binigyan, pinagalitan pa ako. At ang sabi niya, hindi ka na nakakatulong, nakakabigat ka pa. And that is the time wherein I asked the Lord, Lord, kung kalooban po ninyo na ako'y maglilingkod sa inyo, kayo ang siyang bahalang magbibigay ng aking mga pangangailangan. Mula ngayon, hindi na ako hihingi sa tatay ko. Pero kung bibigyan niya ako, kukunin ko. Binibigyan niya ako eh. Pero hindi na ako hihingi sa kanya. Alam mo rin nyo, yung panahon na yan pag halimbawang mga Bible student ka, meron kapag uso noon yung mga maleta, di ba? Yung mga attache case na ganyan. Yung attache case na yan, ang susi nun, dapat ang kamay mo nakaganyan ka. Dahil kapag hindi, pag nabitawan mo, sasambulat lahat. Ganun na nga ang nangyari. Lulugo-lugo ako na umalis, dala-dala ko ganyan. Pagtas bigla sumambulat lahat na ganyan. Dinaanan lang ako ng tatay ko, sakit na sakit ang loob ko. Sabi ko, Lord, hindi ako hihingi sa kanya. Kayo na po ang bahala. Then pagkatapos, punta ako doon sa church. Sabi ng pastor ko, ano nangyari sa iyo? Bakit din niya ng mukha mo? Wala po kasi yung tatay ko talagang galit sa akin Sabi niya, hindi niya raw ako susuportahan. Sabi ng pastor, sige, susuportahan ka ng church. 20 pesos a week. 20 pesos. Natuwa na rin ako. Bakit? Kahit pa paano meron. Kaya pag pumapasok kami sa Bible School, pinagsasama-sama namin yung lahat ng mga yan. Hindi ho, ganito yung mga katawan namin noon. Ang katawan namin parang siguro, kasi yung kape namin, blend 40 rice pagkakain ka, yung lahat ng, kung halimbawang itlog na yan, kinakailangan malapad yung kawali mo para ang galing namin pagpaparti-partihan yan. Alam mo niyo, subalit isang araw, meron akong nakita, kaklase namin, nananalangin na ganyan, umuusok yung kanin. Sabi kong bira, inahanap ko yung ulam, wala. Kinausap ko siya, sabi ko, Brad, halika, gawin natin ganito. Nakita ko kanina, sarap ng kanin mo pero wala kang ulam. Ayaw mo, join na lang tayo. Sa'yo kanin, sa amin ulam. Di ba? Sasarap yung pagkain noon. Bakit? Hindi ka na bibili ng bigas. Ibibili mo na ng ulam. Nag-graduate ho kami. Ganun ang ginawa namin. Ngayon, pastor na rin siya. Pastor na siya doon sa Bungabon. Ginagamit ng Panginoon. That was many years ago. Alam mo ninyo, yun ang pagkakataon na kung saan ito yung mga ginamit ng Panginoon, mga karanasan. Bakit? Alam mo ninyo, mga kapatid, sa buhay natin, lahat ng yan they will not appreciate what you are doing. Alam mo ninyo, sabi ko lang sa tatay ko noon,
Maaring hindi niyo maintindihan ngayon, pero balang araw maintindihan ho niyo. Mauunawaan ho ninyo. And there was a time when I became a pastor of this church, or our church. Naging pastor. Alam mo niyo, yun ang pagkakataon naman na ginawa ng Panginoon. Dahil nanatili, dahil nagpatuloy, dahil nagpatotoo, isang araw yung tatay ko naligtas, nakakilala sa Panginoon. Hindi ba masaya? Ngayon, pag nagkakasakit yung tatay ko, pinapatawag niya ako. Oo, bakit? Kasi si tatay, marami daw mga pangit na mga nakikita. Sabi ko, baka nandun kayo, kayong mga nakikita niya, kaya mga pangit ang mga nakikita niyan. Sabi ko, tayo, bakit ba? Kasi ganito. Sabi ko, hindi, ano lang doon sa gamot niyan, manalangin tayo. Tinanggap mo na ba ang Panginoon? Oo, sa tuwing nagkakasakit siya na ganyan, laging inaano ko sa kanya yung salvation niya. Pag ikaw'y namatay, tutuwa ko sa langit. Oo, pupunta ako sa langit. Alam na niya. Oh. Pero dati, ayaw niyan. But you know what? There was a time wherein naintindihan niya at naunawaan. Nag-60 ako, nandoon ng tatay ko, umiiyak siya. Sabi ko, doon pa lang, Lord, salamat po. Amen? Ay, kung huminto ka, ano mangyayari? Kung huminto ka, paano yan? Hindi sila maniniwala kaagad sa atin. Pero balang araw, maniniwala sila. Ang aking kapatid, pangalawa sa akin, si Eileen, yung nasa Dubai ngayon, siya po ang huli na nasave do sa aking mga kapatid. No, ako'y maligtas, unang dinala ko si Erwina, yung asawa ni Pastor Bert ngayon. Tapos yung dalawang lalaki, yung isa CPA, accountant na nasa Malaysia ngayon, Kristiyano na rin siya at ang pamilya niya. Yung isa, si Edison, maliit pa lang yung mga yan. Winitnessan ko sila, nakakilala sa Panginoon. Ngayon, nagpapastor siya doon sa isang church. Maliliit lang huy yung mga yan. Si Aileen ang pinakahuli. Bakit? Napaka-religyoso kaya nun. Nung isang araw, yung kanyang asawa na-save doon sa abroad. Naghahanap, sabi niya, pumunta ka dito doon sa ano. At alam mo ninyo, hindi nila makita. Hindi nila makita yung hinahanap. Sabi niya, punta na lang tayo doon kay kuya. Doon sila nag-attend. Mas matanda ako sa kanya. Sabi ko, mula ngayon, dito kayo mag-attend. Sabihin mo doon sa asawa mo. Di sumunod ngayon yung asawa niya, yung kapatid ko. Di naisahan ko sila. Na-save, nakakilala sa Panginoon. Ngayon, member na rin ng church. Nung nabaptize, at doon lumabas, yung hinahanap nila, malapit lang pala sa amin. Sabi ko, binulag kayo ng Diyos para hindi nyo makita yan. Now, yung aking mga kapatid, they were all saved. Hindi sila maniniwala sa atin ngayon. Pero isang araw, hindi pwede hindi sila maniniwala. Tandaan ho ninyo, kung paglipas ng panahon, hindi pa rin naniniwala yung mga mahal mo sa buhay, malaking katanungan yan. Amen? They will not believe. Hindi sila maniniwala ngayon. Pero balang araw, pag ikaw ay nanatili, ikaw ay nagpatuloy, ikaw ay naglingkod, hindi ka sumuko, hindi mo hinayaang manlamig ka, balang araw, maliligtas sila, balang araw, makakakilala sila sa Panginoon. Are you still listening? It may be an appreciated word, but someday, they will appreciate it. Nung narinig ko sa tatay ko, dati hindi ko naintindihan si Emerson, pero ngayon, naiintindihan ko na. Doon pa lang magpapasalamat ka na sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat po. Salamat, hindi ako nag-backslide. Salamat, hindi ko hinayaan na manghina ako. Salamat sapagkat hindi ko hinayaan yung langis na ito ay manlamig at ito ay mawala ang kapangyarihan kung hindi ay nagpatuloy. Kaya merong bunga. Merong resulta. Amen? Merong resulta. Ang ating ginagawa, hindi pansinin. Ang ating ginagawa, hindi ina-appreciate yan. But let us always remember this. Magpatuloy lamang po tayo. Let us just keep the oil. Bakit? Sapagkat isang araw makikita natin ang resulta at bunga ng lahat ng mga ito. Andyan pa po ba kayo?
Meron pa po tayong pangatlo. Number 3, the demands of his job. Ang bigat ng kanyang trabaho o kailangan niyang trabaho. Okay? The demands of his job. Number 1 is to stay until the king's call. Manatili hanggang sa pagtawag ng hari. Hindi mo kinakailangan dapat iwanan ang ginagawa mo. Tandaan ho ninyo. Sabi nga, di ba sabi natin, there is no retirement in serving God. Amen. Walang retirement. Ang kailangan ay refirement. Oh, yan ang kailangan ho natin. Sa lahat ng ating mga nararanasan, maraming bagay na kung saan pwedeng makapagpalamig sa atin, pwedeng mag-discourage sa atin. Pero ano kailangan natin? Ang kailangan natin, lalo tayong magpainit. Okay? Tandaan ho natin, hanggang kailan natin gagawin ito? Well, mga kapatid, kung hindi pa darating ang Panginoon, bay, hanggang doon sa kunin ng Diyos ang buhay na ito, makita ng Diyos na tayo ay naglilingkod sa Kanya. Tama ho ba? Pero ang katapusan ng lahat ng yan ay kapag dumating na ang Panginoon. The sound of the trumpet. Amen? Oh, yun ang ina-anticipate natin. Ang ating ina-anticipate, hindi yung lahat ng mga signs. Signs were already there. Nandiyan yun na yung lahat ng mga yan. Paggising mo pa lang, pagbukas mo pa lang, ngayon, hindi na gaanong uso yung mga TV na maraming nanonood ng TV. Marami na ngayon nanonood ng YouTube. Tama ho ba? Gusto mo ng balita, balikan mo lang yung balita ng nakaraan. Ano ba yung balita ngayon doon sa Israel? Ano bang balita ngayon doon sa ibang bansa, doon sa Middle East? Anong ginagawa nila? Pag yung lahat ng yan tiningnan mo, sasabihin mo, malapit na talaga dumating ang Panginoon. Totoo ho yan. But you know what? We are not after the signs. Signs were already there. We are anticipating the sound, and that is the sound of the trumpet. Yun ang hudyat ng pagdating ng Panginoon. Doon lang matatapos yung lahat ng mga yan. Kaya kung naniniwala ka at excited ka man sa lahat ng yan, habang merong pagkakataon, magpatuloy ka, manatili ka, huwag ka susuko. Amen? May katapusan yung lahat ng mga yan. Kung hindi man kamatayan, yan ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Anong kinakailangan? Stay until the King calls. Not only that, but also, do not come out for any reason. Maraming pwedeng maging dahilan upang iwanan mo ang iyong ginagawa para sa Panginoon. Pero wag mong iiwanan yan. Wag kang aalis dyan. Maybe some other people will harass you. Maybe, sabihin natin, masyadong mapapagod ka na doon sa lahat ng mga yan. Pero salamat at merong salita po ng Diyos. Sabi niya, and let us not be weary in our well-doing, for in due season we shall reap if we want, if we faint not. Amen? Sometimes yung lahat ng yan, nakakapagod. Pagod ka na ba? O pagod ka na? O pagod ka na. Na para bang ayaw mo nang tumayo. Ha? Na parang ayaw mo nang magpatuloy. Na para bang isang hakbang na lang, talagang bibigay ka na. Kaya ang sabi mo, gusto ko nang bumitaw. Wag kang bibitaw. Amen? Patuloy ka lang. Alam mo ninyo, mga kapatid, hindi lang huyan ang mararanasan natin. Alam niyo ba na ang pinakahuling mararanasan natin na matindi? Ano yan? Walang iba kundi ang pagharap natin sa kamatayan. Do you believe that? Kaya nga, nakakatakot yan eh. Pero salamat, meron salita ng Diyos eh. Yun ang pinakahuli. Lahat tayo dadaan dyan. Amen? I am pastoring for many years. Marami na akong dinedicate, marami na akong ikinasal, marami na rin akong inilibing na miyembro. Kaya nga ho dito sa
dito sa iPad ko, meron akong iisang mensahe lang ang siyang, kapag merong namatay, isang mensahe lang pinipreach ko. Nakalista lahat yung mga pangalan doon. Sabi ko, Lord, ang dami na po nito. Sino kaya ang susunod? May totoo ho yan. That's why I am always telling the pastors na kagaya ko, sabi ko sa kanila, you know, our job, anong trabaho natin? Kailangan bilang pastor matuto tayo at magkaroon tayo ng mensahe. Mensahe sa pagdededicate, mensahe sa pagkakasal, mensahe sa paglilibing. Bakit? Kasi merong ipapanganak. Tama ho ba? Oh. Merong ikakasal. Meron lang akong ikinasal nung nakarang araw. Oh. Hindi lang yan. Merong mamamatay. But don't be the next. Sabi nila, una-una lang daw yan. Pero mas maganda pa rin yung nahuhuli. Amen? Kaya nga sabi ko sa amin doon sa mga worker, nung ang pastor ko namatay, nung itong mga nakaraang panahon, sabi ko, ilipat natin yung libingan ni pastor doon sa isang magandang lugar. Kaya nung nag-birthday siya, inaalala namin, kasi inaalala namin ni pastor, hindi yung kamatayan niya. Inaalala namin yung birthday niya. Kasi bakit? Kasi kapag kamatayan, lagi malulungkot ka di ba? Kaya sabi ko, eto yung gift natin sa kanya. Ililipat natin ito. Nilipat namin yan. 4 na, ano yata yun? 4 na lugar. 4 na lote kinuha namin. Yung isa para sa kanya. Sabi ko doon sa mga worker, huwag kayong matakot. Kahit anumang mangyari, pag namatay kayo, meron na kayong paglilibingan. Sino gustong mauna? Ayaw naman nila. Sabi ko, parang kulang pa yata. Dapat dinagdagan pa natin. Kumuha pa tayo ng another 4 pa. Bakit? Lahat tayo darating doon Are you listening? I have seen a lot of people and a lot of members dito nakaupo yan. Alam ko kung saan nakaupo sila. Mga kapatid, pakinggan ninyo. Pero kahanga-hanga na itong mga ito. Sila ay nagpatuloy, sila ay hindi umalis sa ano pa mang kadahilanan, kung hindi, sila ay namatay na sumusunod sa Panginoon. Amen? They obey the King. You know, I like the song. Ano sabi niya? When we walk with the Lord, in the light of His Word, what a glory He shed on our way while we do His good will. He abide with us still, and we know who would trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus if we trust and obey. Alam mo ninyo, nung inilibing yung si Jenny, kapatid ni Pastor, narinig ko yung mensahe na kung saan, sabi niya, mamamatay na lang siya, ang kanyang ginawa, tapat siya doon sa kanyang paglilingkod. Maaaring hindi man nakikita, nadoon lang siya. Kaya kanina pagpasok namin doon sa sabi namin, Ate Jenny, nandiyan ka ba? Biglang merong kumalampag. Butin lang, hindi siya. Kung hindi, maglalabasan kami doon Alam mo ninyo, hindi nakikita yung lugar na kung saan ginagawa niya. Pero may ginagawa siya para sa Panginoon. Naglilingkod siya sa Panginoon. And not only that, but not only faithfully serving the Lord, but she is faithful even in her giving to the Lord. Binanggit doon yung first fruit. Sabi ko, pampihira. Para sa isang tao na kung saan sa buhay niya, ito ay mawawala. Ito'y sinasabi, binabanggit. Tama ho ba? Natatapusin. Naalala ko tuloy yung asawa ni Edgar. Si Brother Edgar namin, yung night-testimony ko dito nung conference. Alam niyo yung taong yung mga yan? Nagsimula lang sila. Kung meron isang taong mahirap, sila na yon. But they learn the Word of God, they grow, they learn giving, and they are so faithful sa Panginoon. Alam niyo yung kanyang asawa, sabi niya, nung binlas sila ng Panginoon, bigyan natin ng lupa si Pastor. Binigyan ho kami.
Nakalagay na kagad doon sa lahat ng yan. 1,000 square meter. Nakapangalan na kagad sa amin. Sabi ko, maraming salamat sa inyong katapatan. Alam mo ninyo, hindi ibig sabihin na kapag naglingkod ka, tapat ka, hindi ka na, mamamatay pa rin eh. Pero pinag-uusapan dito, yung babantayan mo, iingatan mo yung langis. Isipin mo, mamamatay ang kanyang binibilin. Sabi niya, Dad, ipagpatuloy mo. Yung paglilikod mo sa Panginoon. Yung first fruit ko, gusto ko tatapusin mo. Sabi ko, pambira, mamamatay na yan. Yung first fruit, pinapatapos niya. Sabi ko, Lord, ang dami hong mga buhay dito. Yung first fruit nila, kinakalimutan nila. Sabi ko, bakit naman? Siguro sana mamatay na. Ay, huwag naman. Ha? Sabi ko, malakas pa sila, kinakalimutan nila. Samantalang ito, mamamatay na. Yun pa rin ang iniisip niya. Alam mo ninyo, mga kapatid, anong nangyari sa kanya? She died. And after she died, sabi ko doon sa asawa niya, ikaw ba, tinapos mo yung commitment ng asawa mo? Opo, pastor. Mga kapatid, kailangan ng Diyos, ng mga tao, ng mga mananampalataya, na hindi susuko hanggang sa oras man ng kamatayan, nandoon pa rin ang ating pagmamahal, ang pag-ibig natin sa Kanya, na gawin at sundin yung mga bagay na kung saan natutuhan natin mula sa salita ng Diyos. Amen? Na I hope that each and every one of us, alam mo niyo, isang araw, iiwanan natin ang mundo ito. At ang sabi ko nga, yung kamatayan, yun ang pinakahuli na kung saan susubok sa atin. But praise God, we have the grace of God in our lives. There is always the dying grace. Amen? At sana ang bawat sa atin, pag dumating yan, sabi ko, Lord, tulungan niyo po na kami manatili at iingatan namin ang langis na ito hanggang kung ang buhay na ito ay kunin ninyo o hanggang sa pagdating po ninyo, Panginoon. Mga kapatid, I hope that each and every one of us, we can be like those servants. Servants who are humble, servants who are helpful, and servants who are hopeful. Our only hope is God. Our only hope is the Lord Jesus Christ. Amen? Isang araw, iiwan natin ang mundo ito. Bakit hindi pa tayo lumaban, tumayo, magpatuloy, at magpakalakas at upang tayo ay magamit ng Diyos? Kung sila nagawa nila, tayo po ba ay hindi? Magagawa natin sa biyaya at tulong ng Diyos. Amen? Tumayo po tayo lahat. Habang lahat ng uloy na kayo ko, mga matay na kapikit, dakilang Diyos ngayong gabi, bago ko po ibigay ang pulpito ito sa inyong anak, sa inyong lingkod, ay nais po namin lumapit, Panginoon. Natulungan niyo po ang bawat isa. Maaring merong mga kabigatan, maaring merong hirap sa lahat ng bagay na kung saan aming nararanasan, pero salamat po, nandiyan ang inyong salita. Salamat sapagkat ito'y patuloy na nag-i-encourage sa amin. Not to stop, but to keep the oil like Troas. Maaring ito'y mahirap, ito'y lugar na kung saan hindi pansinin, pero ang lahat po na ito'y ginagawa namin para sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin na ang mensaheng na ibigay, ito po ay magsilbing hamon or encouragement sa bawat isa na kami ay magpatuloy lamang sa aming ginagawa para sa inyong Panginoon. Dakilang Diyos, pinupuri namin kayo, pinapasalamatan. Ang lahat ito aming dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Before I will give the pulpit, you know the song, ang sabi po doon, in Jesus' name we press on. Alam niyo po ba yung awit na yan? Can I ask Brother Kenneth, Preacher Kenneth?
when the valley is deep, when the mountain is steep, when the body is weary, when we stumble and fall, when the choices are hard, when we're battered and scarred, when we spend our resources, when we're given our all, in Jesus' name we press on. In Jesus' name we press on. Dear Lord, with a price clear before our eyes, we find the strength to press on. All together, everybody. In Jesus' name we press on. In Jesus' name we press on. Dear Lord, with a price clear before our eyes, we find the strength to press on. Habang nananatiling nakatayo, I would like to give the pulpit to Pastor Joey. Mukha lang naman tayong okay. Pero ang totoo, kinakaya mo na lang ang lahat. Dahil wala kang choice. Meron kang asawang nakatingin sa iyo, may anak kang nakatingin. Wala kang choice kundi magpatatag. Ngayon ka pa ba susuko? We need the Lord. Stay in your place. Watch for intruders. Wala makakita ng ginagawa mo. Uncomfortable ka. Wala mag-appreciate. Pero manatili ka. Kasi may sumusunod sa ipak mo. I don't know. I don't know where you are right now. But I've told you, I showed to you. I stayed. Nagsimula akong binata. Ngayon matanda na ako. And I want you to have that kind of story. Lord, mukha lang akong okay. Pero dahil sa biyaya mo, kinakaya ko at wala ko ibang choice kung di sumunod sa iyo. Will you do that at the altar tonight? Dito po sa altar. Lord, wala akong ibang choice kundi sumunod. Kasi ginawa ko na yung dati, talo ako. Ngayon, ipapanalo mo ko. Okay? Ipapanalo mo ko. Pag pinili mo ang ibang bagay, I'll tell you, you will not have a story. Mapapabilang ka sa kinuwento ni Pastor kanina. Isang henerasyon, hindi nakilala ang Panginoon. I don't want you to have that kind of story. I want you to have your own story. Nasaktan ako, napahiya ako. Marami kong di maintindihan. Pero nagpatuloy ako kasi ikaw ang choice ko. Alisin mo na ibang mga choices mo. Piliin mo, Panginoon. And I'll tell you, ipapanalo ka ng Diyos. Marami kang hindi maintindihan.
Pero pag ang Diyos ang pinili mo at nagpatuloy ka, you will be amazed on what God can do. Hayaan mong maramdaman mo na nasaktan ka at nahirapan ka, pero pinili mo pa rin magpatuloy. Everything will be worth it all. I want you to go to your family and pray as a family. And Lord, sasabihin mo, Panginoon, mahirap. Pero ikaw lang ang choice ko. Mukhang okay lang ako. Pero tatapusin natin to. Lord, maraming salamat. May mga dahilan para hindi kami magpatuloy. Nakakapagod, nakakasawa, nakakainis, nakakainip. Pero salamat po. Ang biyaya mo'y sapat. Mananatili kami kagaya ni Joash to hold and to keep the oil. Salamat din sa paggamit mo kay Pastor Emerson. Salamat sa biyaya. Salamat sa kahabagan. Sa bawat isa na nandito. Salamat po. Thank you, Lord, for this wonderful time. In Christ's name we pray. Amen. So,